Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin. Dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang listen live Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tuning.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang makakasama pa ninyo ngayong gabi ay inyong tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Ish Cabanya, and Kuya Louie Kianyo. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Radyo Migrante. O, ikaw naman, Ish. Tugmang-tugma yan. Magandang gabi sa mga nakikinig ng Radyo Migrante. Lahat, ang dami niyan. Aha. Sa Pilipinas, dito sa Canada. Pilipinas, sa Canada. Oo. Padami ng padami. Oo. Ayun! Kaya matindi yung ano nila ngayong gabi. Makikinig sila. Maganda yung talakayan natin. Oo nga. At maayong buntag sa atong mga amigo, amiga din ha. Sa Bisaya, sa Visayas man o sa Mindanao, maayong buntag sa inyong dinatanan. At ngayon po sa Radyo Migrante, pag-uusapan po natin ay ang kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas. Ito ba ay ginagalang ng rehimeng Aquino sa kasalukuyan, at mamaya din po hihingi tayo ng update ukol sa nung recently lang na United Nations Human Rights Conference na ginanap sa Europa noong Mayo kamakailan lang. At makakasama po natin live via phone patch si Cristina Palabay. Siya po ang Secretary General ng Karapatan, isa pong human rights grassroots organization po sa Pilipinas. Pero bago po yan, pumunta muna tayo sa ating mga pangunahing balita. Briefing ng Senado ukol sa draft BBL, kasado na. Ito po nagmumula sa gmanews.com. Kasado na ang nakatakdang briefing ng Senado mula sa magkabilang panig ng peace panels na nasa likod ng Bangsamoro Basic Law or BBL. Ayon sa Senate Committee on Local Government, isasagawa sa Setyembre 23 ng taong ito ang briefing para pakinggan ng Senado ang negotiating panels at iba pang may kinalaman sa ukol sa BBL. Ang sabi ni Senator Bongbong Marcos, ang chairman ng komite, this will in a way help us on how we will conduct the public hearings. Kabilang sa inibitahan ng komite sina Miriam Coronel Ferrer, Chief Government Negotiator, Mohager Iqbal, Chairman, Bangsamoro Transition Council, Secretary Teresita Quintos Deles, Presidential Advisor on the Peace Process, Ghazali Jafar, Moro Islamic Liberation Front, Vice Chairman for Political Affairs, Attorney Mike Mastura, Chairman ng Advocacy Committee of MILF Negotiating Panel, at Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Matatanda ang isinumite mismo ni Pinoy noong Miyerkules, Setyembre 10 ngayong taong ito ang BBL sa Kongreso. Dinaluhan ni Marcos ang seremonya kasama sina Senate President Franklin Drilon, House Speaker Feliciano Belmonte, at iba pang personalidad. Tiniyak ni Marcos na bubusisiin nito ang nilalaman ng BBL at hindi nito basta mamadaliin. Anya, in quote, "What is important is for everybody to be heard, whether for or against. While all of us Filipinos are for peace, it is our duty in the Senate to come up with a law fulfilling that advocacy. We are to listen to all sides, not to take sides," end quote. At sa susunod na balita, libo-libong food packs ng Social Welfare Department para sa mga biktima ng Typhoon Yolanda na panis lang ayon sa audit. Ito ay nagmumula sa gmanews.com. Libo-libong food packs na para sana sa mga biktima ng bagyong Yolanda na nakaapekto sa maraming Pilipino noong nakarang taon ang napanis lang ayon sa Commission on Audit. Sa kanilang website, kabilang sa mga nasayang sa donasyon dahil sa kapabayaan, ang 7,527 family food packs na nagkakahalagang 2.7 million pesos, 95,472 assorted canned goods, 81 pakete ng noodles, at 21 sako ng bigas. Karamihan dito ay para sana sa mga nasalanta sa gitna at silangang Visayas. Ibinunton naman ang sisi sa kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na naging sanhi ng pagkakaantala sa pamamahagi ng food packs. Dagdag pa ng state auditors, nagdulot rin daw ng logistical nightmare sa Social Welfare Department ang paglalagay ng mga donasyon at relief goods sa warehouse. Itinuro ring dahilan sa likod ng mga problema sa relief operations ang mahinang sistema ng pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad, ayon sa state auditors. Samantala, inamin naman ni Secretary Corazon Dinky Soliman na may mga pagkakataon talagang nasira o napanis sa mga relief goods. Matatanda ang binayo ng bagyong Yolanda ang gitnang bahagi ng Pilipinas noong Nobyembre
2013 kung saan 6,300 katao ang nasawi at libo-libong pamilya ang nawala ng tirahan habang milyon-milyon pa rin ang nawawala. Indignation rally laban kay Pangulong Aquino ilulunsad sa Mendiola. Ito po ay nagmumula sa CELDA Media Advisory Board. Naging biktima kami ng batas militar sa ilalim ng diktadurang Marcos. Hindi na namin papayagang maging biktima muli ng Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang pahayag ng Samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o CELDA sa plano nitong paglulunsad ng isang indignation rally ngayong Lunes, Setyembre 15 sa Mendiola. Ang indignation rally ay bilang sagot ng grupo sa pagtanggi ng Human Rights Victims Claim Board na binuo ng gobyernong Aquino para kilalanin at tuluyang ipatupad ang isinasaad ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 o Republic Act 10368. Iginigiit ng CELDA na sakop sa probisyon ng RA 10368 ang halos 7,500 mga biktima at ng 24 pang plaintiffs sa nanalong class action na inasunto sa mga Marcos sa Hawaii na magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin sa listahan ng HRVCB na itinuturing ng CELDA na kabilang sa paglabag sa karapatang pantao noong batas militar. Ayon naman sa pinuno ng board na si retired PNP General Lina Sarmiento, ang pagkilala sa mga itinuturing na presumed human rights victims kung saan kabilang ang 7,500 ay hindi nakapaloob sa probisyon. Tinitingnan ni General Sarmiento ang probisyong nakasaad sa Section 17 Chapter 3 ng RA 10368 na, in quote, walang anupamang makahahadlang sa HRVCB sa kanilang jurisdiksyon at sa kung ano ang lawak at lalim ng kapangyarihang nitong magtukoy sa mga paglabag sa karapatang pantao at ang kaukulang reparasyon at o pagkilala na maaari nitong ipagkaloob sa mga biktima, end quote. Kung magkagayon ay maaaring magresulta ito upang maiba ang interpretasyon nito na hindi papabor sa mga biktima. Ayon sa CELDA, isang mapanganib ang ganitong posisyon. Ayon naman kay Marihinaw Enriquez ng CELDA, in quotes, malinaw na limitado lamang ang kapangyarihan ng board at ito ay ang, in quote, pagtukoy sa lalim ng paglabag sa karapatang pantao at sa kaukulang reparasyon at o pagkilala na maaring ipagkaloob sa biktima, end quote. At hindi yun tanggalan ng status ng pagiging biktima ng batas militar o labagin ng probisyon ng batas hinggil sa presumption of the class suit members at yung direct action plaintiffs na naipanalo na sa kaso sa Hawaii. Patunay nito ay ang board's guide for non-HRVCB staff na nagsasabing ang mga presumed claimants may submit envelopes, letters, or photocopy of the checks na pinirmahan ni Robert Swift at iba pang mga dokumentong hinggil sa Hawaii class suit laban kay Marcos. Sa makatuwid, para na rin sinasabi ng HRVCB ng gobyernong Aquino ang siyang mag-aproba at kagyat na susunod sa pagtatanggal sa listahan ng mga libo-libong mga biktima ng batas militar gamit ang mga dokumentong ilalabas ni Swift. Ayon naman kay Satur Ocampo, Pebrero nitong taon, pinangunahan ni Bayan Muna Representative Satur Ocampo ang pagsasampa ng petisyon upang hingin sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang pagkakatalaga kay PNP General Lina Castillo Sarmiento bilang pinuno ng Human Rights Victims Claim Board. Ang indignation rally ngayong Lunes ay ilan lamang sa mga tuloy-tuloy na sama-samang pagkilos ng mga biktima ng batas militar bilang paunang paggunita sa pagkadeklara ng batas militar 42 taon na ang nakalilipas. At human rights groups na karapatan nanawagan na tanggalin ang operasyong militar sa Abra. Kaalinsabay sa 4 na araw na pagbisita ng Pangulong Bias Aquino sa Europa simula Setyembre 13 na nawagan si Cristina Palabay, ang pangkalahatang kalihim ng karapatan sa European Community upang itambol ang panawagang tanggalin ang mga operasyong militar sa Abra. Dapat habulin ang Pangulong Bias Aquino para sa kanyang pananagutan hinggil sa mga paglabag sa mga karapatang pantao sa Pilipinas at sa pinakahuling operasyong militar sa Abra na nagresulta sa pagkamatay ng 2 sibilyan na sina Engineer Fidela Salvador at ang residente ng Lacub na si Noel Viste. Wala naman siyang may pagmamalik tungkol sa kalagayan ng Pilipinas kahit ang kanyang record sa karapatang pantao at maging ang kalagayang pang-ekonomiya ng mamamayang Pilipino at ang sinasabi niyang mahusay na pamamahala, ang pahayag ni Palabay.
Bumibisita lamang si Engineer Salvador sa Abra bilang bahagi ng kanyang monitoring visit doon para sa mga socio-economic projects na pinatutupad ng Cordillera Disaster Response and Development Services o CORDIS-RDS nang mapatay siya doon. Samantala, si Noel Viste naman ay residente ng Lacob, Abra na kabilang sa 24 na mga sibilyan na tinakot at ginamit ng 41st Infantry Battalion ng Philippine Army or IBPA bilang mga pananggalang habang nagsasagawa ng operasyong militar sa Abra. Nagsagawa ng fact-finding mission ang Cordillera Human Rights Alliance o CHRA kasamang iba pang mga organisasyong nakabase sa Cordillera at ang Karapatan National Office upang maidokumento ang mga paglabag bunsod ng mga operasyong militar sa Lacob, Abra sa pangunguna ng 41st IBPA. Ayon kay Palabay, dapat nang itigil ang mga operasyong militar sa buong bansa sa pamagitan ng kontra-insurhensyang o planbayanihan ng gobyernong Bias Aquino, lalong dapat na panugutan ni Aquino ang 204 extrajudicial killings, 18 doon ay mga minor de edad, 21 kaso ng sabiltang pagkawala, 99 kaso ng torture, 207 na frustrated killings at 39,800 na mga biktima ng forced evacuation o persahang pagdilikas. Mayroong 200 bilyong piso mula sa 2015 budget ang inilaan ng gobyerno Aquino sa Oplan Bayanihan base sa pananaliksik ng karapatan. Kagaya din ng mga nagdaang mga programang kontra-insurhensya, ang Oplan Bayanihan ni Bias Aquino ay nagdulot ng malaking kapinsalaan sa buhay ng mamamayan, subalit hindi kailanman nagtagumpay ito upang supilin ang pag-aalsa at ang pagnanais ng mamamayan na lumikha ng bago at progresibong lipunan at gobyernong tumutugon sa kanilang mga pangangailangan, ang pahayag ni Palabay. Alright. At ngayon po, gaya ho ng pangako namin, live via phone patch po mula sa Pilipinas ay si Cristina Palabay. Siya po ang Secretary General ng Karapatan, isa pong human rights grassroots organization sa Pilipinas. Magandang umaga po, Ate Tinay. Magandang umaga, Rhea. Magandang umaga po sa ating mga kababayan, lalo na sa Canada. Nung nandito po si Marie Hilao Enriquez, yung chairperson ng Karapatan, ay nabanggit niya na kayo po ang nanguna sa delegasyon ng Karapatan na pumunta sa Europa para sa United Nations Human Rights Conference. Siguro po kung pwede nyo kaming balitaan, ano po yung update ukol doon? Well, yung session ay yung delegation ng Ecumenical Voice for Peace and Human Rights in the Philippines na kinokonvene ng Karapatan, no? Ay pumunta sa 26th session of the United Nations Human Rights Council. Ito ay isang regular na sesyon ng nasabing konseho para pag-usapan, mahinga ng ulat yung mga iba't ibang miyembro ng Human Rights Council, kabilang na dito ang Pilipinas. So nag-decide po kami na pumunta dahil po nakita namin na lalo na ngayong taon lumalala yung mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, yung pagpatay sa mga human rights defenders at yung mga illegal na pag-aresto at detention sa mga aktivista at saka sa mga peace consultants. So, nung nagpunta po kami noong Hunyo sa Geneva, Switzerland, nakausap po namin ang mga at least 4 na special rapporteurs tungkol po sa iba't ibang usapin sa human rights, no? Yung mga special rapporteurs on internally displaced persons, yung independence of lawyers and judges, si Special Rapporteur Philip Alston na ngayon ay Special Rapporteur na tungkol sa tema ng extreme poverty and human rights. At yung mga kaugnay na Special Rapporteurs tungkol sa freedom of assembly and freedom of speech. So naging mabunga po yung aming mga pagpupulong sa kanila dahil nabigyan sila ng balita kung gaano mula nung report ni Professor Philip Alston tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao noong 2007, nothing much has changed, ika nga, no, dun sa mga paglabag sa karapatang pantao na nangyayari dito sa Pilipinas. At may tatanong lang ako, kasi dito sa halimbawa itong mga Pilipinong nakatira sa labas ng bansa, ang una nilang tanong niyan, bakit mahalagang malaman namin itong mga paglabag sa karapatang pantao?
ano ang importansya nito sa ating mga kababayan. At pangalawa, dun sa inatenan mo na pinuntahan mong pulong, meron bang bakit Pilipinas ba ang pinakamasahol ang record sa usapin ng paglabag sa karapatang pantao? Yun sa unang tanong, na kung bakit mahalagang malaman ng mga kababayan natin na nasa labas ng bansa. Yung isa po, tingin ng karapatan, lalo din miyembro ng karapatan ang Migrante International. Ito po yung organisasyon ng mga migrants sa buong mundo, mga Filipino migrants. Hindi po dapat tingnan ang usapin ng karapatang pantao ng hiwa-hiwalay. Kumbaga hiwa-hiwalay na bawat isa sa atin nasaan ka man lupalop ng mundo, o kaya tingnan na yung dahilan halimbawa ng paglabas ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Yun yung ang isang malaking dahilan noon ay yung araw-araw na paglabag sa karapatan natin dito sa Pilipinas. Karapatan sa trabaho, karapatan sa lupa in the cases of many Filipinos who have no choice, no? Dahil wala naman silang mapagkuhanan ng kabuhayan, lalo na sa mga probinsya, nangingibang bayan, napipilitang mangibang bayan dahil kailangang mabuhay ang kanilang mga pamilya, no? Marami din po sa mga migrant Filipinos sa ibang bansa, and I'm sure lalo na rin sa Canada, ang napilitang umalis ng Pilipinas dahil doon sa matinding militarization doon sa mga probinsya kung saan nanggaling yung mga migrant Filipinos na ito, no? Marami po diyan mga kababayan natin sa Cordillera at Mindanao, no, na dekada na yung problema sa persistent militarization sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga komunidad, no. Doon po sa pangalawang tanong, bakit kailangan mag-report? Ano po ang kumpara po sa ibang bansa, bakit Pilipinas ang mukhang may pinakamasahol na record sa paglabag sa karapatang pantao? Well, maraming report sa international community ang nag-i-indicate na hindi nagbago yung sitwasyon kahit pa nagkaroon ng bagong gobyerno, ng bagong administrasyon, no, under President Benigno Aquino III. Yung mga sumunod pong mga report ng international organizations, yung papalalang pagpatay ng mga environmental at anti-mining activists sa Pilipinas, no? Inilabas po ito ng isang international organization called yung Global Witness. Nangyari na rin po ito dahil yung mga ibang bansa, parang yung mga ibang bansa pa ang nag-aalala, no? Dahil yung kanilang mga mamamayan sa ibang bansa, kahit sa Canada, for example, nagbibigay ng ayuda, ng aid dito sa ating bansa. Pera yun ng ng Canadian people or people in Europe. So, ibig sabihin, their taxes go to certain aid for the Philippines, especially military aid. So, it's their right to know, it's their right to inquire saan napupunta itong pera na to at bakit nagpapatuloy ang mga paglabag at kung nagagamit ang pera ng kanilang mga mamamayan sa ganitong mga paglabag sa karapatang pantao. Ate Tinay, related lang dun sa paglabas ng mga Pilipino sa ibang bansa, papunta sa ibang bansa, nitong nakalipas lang na ilang oras ay lumapag si President Aquino sa Europa, sa Spain para makipagnegosyo, makipag-usap sa iba't ibang mga leader sa iba't ibang bansa, at tutungo rin siya sa US, di ba? Doon sa pagpunta niya, sinasabi niya na siya yung tagapagdala ng magandang balita, na sinasabi na ang Pilipinas ay gumaganda ang ekonomiya at ito ay
simbolo nung kanyang good governance ay good economics. Anong reaction niyo dito? Well, President Aquino can never wash off any of the nagging questions on his kind of governance just by mere state visit or high words, no? Lahat ng presidente sinabi yan eh. Kumbaga, hindi na bago yung sabi nga ng mga ordinaryong mamamayan, yung taxi driver, bicycle driver, manuninda dito sa Pilipinas, bumenta na yung pambobola na yan. Kasi yung good economics na sinasabi ng Pangulong Aquino, hindi naman maramdaman ng sikmura ng ordinaryong tao. Anybody, no? Anybody. Lalo na yung mga kababayan nating nagbabakasyon, bumibisita sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas will say na lumala ang kahirapan dito sa ating bayan. Kaya how can that be a display, a showcase of good economics? No? Pangalawa, we think it's a very desperate attempt of President Aquino to rally the international community, the European and U.S. government to retain their support for him, especially now that his presidency is beleaguered. Many people, more and more people, are asking very, very important questions that this administration can answer, especially on the issues of corruption, issues of gaano ba katotoo yung tuwid na daan na yan, at yung attempts ng Pangulo kahapon lang, no? nung over the weekend lang. Inulit na naman niya that he's open to a second term. So these are very crucial questions that if as long as the president keeps on hedging his way through these questions, mananatili po na papalaki yung diskusyon ng mamamayang Pilipino sa kanya. Ang mga kakampi na lang niya siguro yung mga gobyerno ng ibang bansa. Pero even yung mga Europeans and the American people, I don't think they would buy that kind of thing, from the president. Ate Tinay, nabanggit niyo yung good economics, no? Mapunta tayo doon sa proposed 2015 budget ng Department of National Defense. Ayon po sa inyong press release statement ng karapatan mismo, ito i-quote ko, the DND proposed budget for 2015 is for 2015 budget, karapatan noted, is $17 billion pesos higher than last year's actual budget of more than 82 billion pesos. This year, the Defense Department has proposed a whopping almost $100 billion. Items in this budget include the same old items such as modernization budget of the Armed Forces of the Philippines at 20 billion pesos and 2 billion pesos compensation and separation benefits for the paramilitary group CAFGO. Ang tanong ko po, bakit ganyan na lang kalaki ang budget sa militar? Yan din nga ang tanong namin eh. Same question. Kasi for the longest time, and even I think the United Nations has said that and the Philippine Constitution, even the 1987 Constitution says na ang pinakamataas na prioridad ay dapat napupunta sa mga panlipunang serbisyo ng mamamayan, ito po ay itong ganitong klaseng priorities sa national budget ay paulit-ulit, taon-taon, every fiscal year ay nilalabag, dahil when you add all those things up, yung real terms, hindi ko sinasabing nominal terms, yung real terms of how much ang dapat mapunta sa gamot, sa ospital, sa edukasyon, tapos yung napupunta sa militar at pulis, talagang may malaki ang difference,
tingin namin itong papalaki na budget for the Department of National Defense at para sa buong operations ng Oplan Bayanihan, ito yung counter-insurgency program ng gobyernong ito na nag-breed ng mga human rights violations, is exactly the kind of policy na meron ng gobyernong ito, no? It needs more guns, it needs more tanks, and even the president says that, no? Kailangan nag-stock up ng ganitong dami ng mga armas. Kada mo naman kung sino ang lumulusob sa atin, ano? I mean if it's China or something, nandun na yun sa United Nations processes, no? And it can easily be resolved in a diplomatic manner, but this money is not really being used for external defense, no? It's being used for what they call the internal threats, no? Ang problema dito, taon-taon na lang sinasabi nila, malaking pera kailangan namin para madurog itong NPA. Kailangan namin ng malaking pera para sa MILF. Pero these things have been going on for 40 years and using a militarist approach, pouring money for guns and such a militarist approach won't really resolve the problem. Ang talagang magre-resolve dito ay yung pagtingin dun sa ugat ng kahirapan dito sa Pilipinas. Yung kawalan ng lupa, yung kawalan ng trabaho, and these are things that they don't want to be resolved, I assume, no? Because this government has in it at its helm people who have interest in keeping the vast tracts of land for themselves, for their families, for their political plans, and you know, retain the current order. No? Ibig sabihin, hanggat there are the national budget and its priorities, including yung laki ng binibigay for the military to enable it to conduct military activities in communities, is a reflection of kung ano yung mga prevalent interest dito sa ating bansa. And sadly, over the so many decades that we were considered an independent nation, hindi pa rin hindi nagbabago. No, essentially yung mga nararanasan, yung prioridad sa pera ng mamamayan, paglalatak ng pera ng mamamayan, pag-uusapan natin yung budget process ng gobyerno. So it's really a sad situation, no? Dahil yung pera ng, lalo na para sa migranteng Pilipino, kasi lumayo ang mga migrante sa kanilang mga pamilya you know, para makipagsapalaran, para may mai-contribute hindi lamang sa kanilang mga pamilya kundi sa ating bansa. Pero ganito ang nangyayari dito sa pera ng mamamayan. Ate Tinay, gusto ko lang ikabit yung EDCA dito sa usapin ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. So ito ay nagkaroon ng kasunduan ang gobyernong Pilipinas at ang Amerika. So ano sa tingin mo ang magiging lalong epekto nito, no? Nag-budget na sila sa Senado, 200 billion ba ito? Pagkatapos may EDCA pa. So talagang patong-patong pinagtutulungan na talaga ang ang laban sa ang impact nito sa ating bansa, lalo na sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nakatira sa mga kanayunan, ano? Ito lang, meron lang tayong nabalitaan tungkol sa Abra na napatay na, no? Na isang ininyero at isang sibilyan. Well, sa tingin namin yung Enhanced Defense Cooperation Agreement ay isang malinaw kung anong klase ng governance, no, ng pamumuno meron si Pangulong Aquino, na yung parang ito yung gobyernong walang isip Sorry ha. Hindi walang isip. Ibig sabihin,
No, it was during the time of his mother. No, it was 1991 when the United States Military Bases Agreement was the treaty ay naibasura sa Senado. No, before it was also during his mother's term that gross violations of human rights, rape, and other forms of sexual abuses, killings, other forms of harassment against the Filipinos near areas where there are military installations of the U.S. were committed. So if by agreeing to this executive agreement with the United States, it totally disregards that kind of history of relations between the Philippines and the United States. It means na ang mas pinapahalagahan ni Pangulong Aquino ay yung pagporma at pagpapopogi ng mga kano dito sa Pilipinas kesa yung welfare ng mamamayan. No? Pangalawa, we are being dragged into a war that we can gain nothing from. No? Sabi ni President Barack Obama, this agreement is a vital military agreement in the Asia Pacific region because it gives countries such as China, Vietnam, a thing to be afraid of. No? Ano bang ibig sabihin ng ganung mga statements, diba? Imbes na mag-forge ng mapayapang resolusyon doon sa mga hidwaan hinggil sa national territories, naglalagay lang ng kumbaga nilalagyan ng gaas yung sunog. Kaya yung pagkakaroon ng EDCA, I think more than the violation of human rights, it is a very clear reflection of the total sellout of our national sovereignty as a Filipino people. Kasi as long as this hindi pa tayo nakakarinig, no, wala pang mga full reports of what is happening on the ground after EDCA was signed, pero I'm very sure, no, kumbaga pupusta ako 5 dahil sa history natin replete with reports and records that whenever such foreign troops are here in the Philippines and such a framework is being drawn, at the losing end lagi at nagagamit lamang ang mamamayang Pilipino at kahit ang Philippine military, diba? Nagagamit din ang Philippine military. So mahigpit ng kaugnay na issue ng karapatang pantao dito sa ating bayan at lalo na yung mga makabayan nating mga miyembro ng military, mga makabayan nating mga kababayan, kailangan magsalita at mag-express ng opposition dito. Last question na lang, Ate Tinay. Ito lang importante, saan nanggagaling yung hope ninyo o yung pag-asa para mapunan at matugunan itong mga maraming mga tanong tungkol sa sitwasyon sa karapatang pantao sa Pilipinas, lalo na may mga kaso ng katulad ng kay Engineer Fidel Salvador na report nga natin kanina dito, at yung mga kabataan at iba pang mga human rights advocates na nagiging biktima rin mismo nung estado nung panunupil sa mga makamamayang mga aktivista. Ano yung sa tingin ninyong pag-asa sa labas ng bansa, sa UN ba, sa patuloy na pagkilos ng mga tao? I think yung nakasama ko si Reca Noel Monte mula pa nung high school, no? We were together
Mula pa din sa Manila Science High School hanggang sa University of the Philippines when she's younger than me. Pero young people like her, no, who have all the wrappings of a comfortable life. Ito po ay tao na bata po ito na na matalino, nag-aaral para maging inhinyero, pero she chose another path, no? She chose a more difficult path that she sees would give would give the kind of peace that we really need. No? Masyado na pong napakaraming taon na ho na yung kapayapaan dito sa ating bansa ay napaka-elusive. Dahil hindi nakikipag-usap, hindi humaharap sa negotiating tables yung gobyerno pag pinag-uusapan yung kapayapaan, pero nambobomba naman ng mga komunidad dito sa ating bansa. Si Reka Noel Monte po ay nung nakaraang linggo po lamang, sadly, I think I was the first one who knew dito sa Manila, na namatay siya, no, sa isang clash between the New People's Army and the forces of the Armed Forces of the Philippines, because of the military operations mismo ng AFP in Lacub, Abra. How do I relate this to the question of hope? No? As long as people like her, yung mga kabataan na hindi nababawasan, hindi tumitigil sa pagtatanong, gumagawa ng iba't ibang paraan para mabago yung sitwasyon ng ating mga kababayan. I think even in death there is hope. Dahil yung buhay ni Reka, buhay ng maraming mga kabataan dito sa Pilipinas na naniniwala na posible ang pagbabago will always give us hope. No? Hindi ito hope na parang ideal hope or the utopian kind of hope, pero malinaw sa kanilang mga buhay, malinaw sa kanilang mga paninindigan, malinaw sa kung paano nila binuhay, kung paano sila namuhay, no, among the poorest of the poor dito sa ating bansa. Na seryoso ang pagnanais ng mamamayang Pilipino para sa pagbabago, and that can never be defeated by any battalion of the Armed Forces of the Philippines. That kind of hope brings even during the darkest of moments na pinakita noong panahon ng martial law, since we are also commemorating yung imposition of the martial law dictatorship of President Marcos during this week. So I think human rights workers of Karapatan derive our strength from, and derive the kind of hope that we hope for a just and lasting peace in society doon sa mga araw-araw na struggles dito sa Pilipinas, not in the UN, not in the parliament or in the negotiations dun sa Pentagon or sa Washington, but because those are talk, no? Those are mere words. Pero yung buhay at yung buhay na efforts to change this kind of society is very well and alive here in the Philippines, in where the poorest of the poor are. Maraming salamat, Cristina Palabay. Siya po ang Secretary General ng Karapatan Alliance, isa pong human rights grassroots organization sa Pilipinas. Maraming salamat po at padayon po sa inyo. Mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. So, Ish, anong ating synthesis ngayong gabi? Ito, babasahin ko rin lang. Sa kanyang ika-4 na taon sa pwesto, hindi na maitatago pa ni Pangulong B.S. Aquino kahit pa sa saya ng kanyang magulang ang kabulukan ng kanyang administrasyon. Ang kanyang mga pagpapanggap hinggil sa tunay na kalagayan ng bansa ay pinangangalandakan niya sa kanyang mga anunsyong panlilinlang: inclusive economic growth, infrastructure development, pro-human rights, disaster preparedness, at ang
Disbursement Acceleration Program na pawang mga programang hindi makakailang panloloko lamang sa mamamayan. Sa kanyang administrasyon lamang lumobo ang mga paglabag sa karapatang pantao mula pa sa Oplan katatagan ng diktadurang Marcos hanggang sa Oplan bayanihan ni Noynoy. Kitang-kita kung paano lumaki ang bilang ng mga paglabag sa karapatang pantao dahil sa mga programang kontra insuherensya na nilaan pa ng 200 na nakapaloob sa 215 budget. Sa ilalim ng BS Aquino, 117 mga magsasaka ang napatay dahil sa pagtatanggol nito sa kanilang lupang sinasaka laban sa mga asendero at malaking negosyong korporasyon at plantasyon. Mayroon ding naitalang 49 na mga katutubong biktima ng extrajudicial killings dahil sa pagtatanggol sa mga lupang ancestral na inagaw ng mga dayuhang kumpanya at korporasyon ng pagmimina or mining corporations at iba pang mga proyektong pangkaunlaran na nagresulta sa pagpandarambong sa kalikasan at lupang ancestral ng mga katutubong Pilipino. Mula noong Hulyo 2010 hanggang 2014, may kabuuang 204 na ang biktima ng extrajudicial killings at 207 mga biktima ng frustrated killings sa bansa ayon sa pananaliksik ng karapatan. Subalit, sa halip na akuin ng pananugutang ito ay sinisisi pa ng gobyernong BS Aquino ang mga nagdaang administrasyong Arroyo at pati na ang mga kalaban niya sa politika. Ang pagpapatuloy ng mga programang kontra insurhensya o counterinsurgency program sa kumpas ng gobyernong Amerikano ay isang pagpapatunay lamang na kailanman hindi mahihinto ang paglabag sa karapatang pantao hanggat hindi nalalansag ang programang kontra insurhensya kung saan malawakang militarisasyon ang laganap sa buong bansa. Sa makatwid, dapat panagutan ng US Aquino ang patuloy pang paglabag sa mga karapatang pantao sa bansa. Lalo't walang pakundangan pang pinirmahan ng gobyernong Aquino ang kasunduan sa Enhanced Defense Cooperative Agreement o EDCA na siyang malayang nagbigay sa Estados Unidos na gamitin ang mga bansa na sa mga operasyong militar kung saan man nito gustuhin. Ito ang naglalagay sa bansang Pilipinas sa lalo pang kontrol ng Amerika. Ito ay isang malinaw din na pagbenta ng soberanya ng Pilipinas sa tunay na boss ni B.S. Aquino na dili ba't iba ang Estados Unidos. Up next po ay ang ating pulso na migrante kung saan nagtanong-tanong tayo sa ating mga kababayan ukol sa pananaw nila sa karapatan pantao sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Ginoong Ben Corpus ng Philippine Advancement Through Arts and Culture tsaka sa Community Alliance for Social Justice. Kasama na rin po ang Philippine Independence Day Council ng Toronto, Canada. Sa usapin po ng human rights violation sa Pilipinas, sa gitna po ng Pangulong Noynoy Aquino, marami pa pong mga nangyayari na karahasan at paglabastangan sa human rights dito sa Pilipinas. Mula po noong pinataw ang martial law noong 1972, maraming mga pinatay at inimpreso ay nagpapatuloy pa rin po ito mula sa Oplan katatagan ni Pangulong Marcos. Ganun din po ngayon sa Oplan bayanihan ni Noynoy Aquino, marami pa rin ang nangyayaring mga salvaging, disappearance ng mga taong lumalaban at bumabatikos sa gobyernong Aquino. Kaya nga't nanawagan ang sambayanan dito sa Canada, ang mga Pilipino, na tapusin na at wakasan ang pandarahas at human rights violation doon sa Pilipinas. Lalabanan natin to sa sama-samang pagkilos at walang humpay na pagtutol sa iba't ibang dako ng mundo. Kailangan tayong sumama at mapakilos ang malawak na mga Pilipino dito sa Canada. Salamat po. Na hinihintay sa walang awang pagkitil ng buhay. Kulay dugo ang kulay. Ako po si Rufino Avanzado. Ako po isang laborer sa Scarborough. Ang masasabi ko lang po ay mula sa panahon ng Presidente Marcos ay wala pa rin pagbabago ang mga human rights violation ng ating bansa. Bilang isang ordinaryong mamamayan sa atin,
Ang aking pagkakaintindi diyan, yung mga estudyanteng dinudukot ay sa palagay ko yun sila yung mga aktivista kung tawagin na mga hindi sumasang-ayon sa mga kasalukuyang ginagawa ng ating mga pamahalaan. At dahil dito, sila'y parang subversive sa ating nakatayong gobyerno. At ito po ay, it's not lawful na kikidnapin sila at hindi bigla lang mawala at hindi na mati-trace, hindi na makikita sila muli. Maaaring pinatay ito o pinuture muna o pinatay. Ang isang malaking halimbawa dyan si Jovito Palparan, isang berdugo na maraming pinapatay at maraming tinorture ito yung taong to sa panahon ni makapagal ang panahon pa ni Gloria. Pagising sa umaga. Ako po si Edson taga Scarborough at isang estudyante dito sa Canada. Sa tingin ko po, ang gulo-gulo na sa Pilipinas kahit sinasabi ng Pangulong Aquino na maganda ang ekonomiya. Kaso po, yung mga napapanood kong balita sa TV, dahil na yung mga taga-UP na dinukot ng General Palparan, ay malaking issue na dapat hindi sinasantabi ng gobyerno. Kaya kagaya ko po na isang estudyante dito sa Canada, nakaka-relate po ako sa mga estudyanteng yun na sina Empeño at Kadapan. Kung tunay po talaga nagsisilbi sa mamayang Pilipino ang gobyerno, dapat siguro pong tinutulungan ng gobyerno na mahanap yung dalawang tinukot at panagutin ang kasalanan. Dapat binibigyan ng protection ng gobyerno pangunahin ng kanyang mamamayan, lalo na po ang kabataang Pilipino na siyang pag-asa ng bayang Pilipinas. Na pagyurak sa pantaong karapatan. My name is Mimi and I live in Scarborough and I am a student. In my opinion, I truly believe that the Philippine government should be more serious in solving human rights violations back home. I am particularly concerned about issues related to some students who were abducted by the military and were never found. They have been missing for almost 6 years and their families up until now are still looking for them. I am calling on the government of the Philippines to prosecute for their disappearance. My dad at one time was telling me horrible stories about enforced disappearance back home because of what they believe in. I think the government should respect its people's opinions no matter what and should encourage the youth to be more engaging without fear or reprisal from the authorities, like what had happened to those two UP students, Empeño and Kadapan. I am so fortunate that in Canada I can voice out my opinion and that my opinion matters without persecution from those who have different opinions than mine. The government should listen to its people and start making real change to serve the people. Sa pantaong karapatan. So, that was our Pulso ng Migrante. For our shoutouts and announcements, benefit concert for Free Kim Gargar campaign. Kim Gargar, former UP professor and PhD candidate at Groningen University in the Netherlands, was arrested by the elements of the 67th Infantry Battalion of the Philippine Army on October 1st, 2013. Gargar was detained at Baganga jail and charged with illegal possession of explosives, several counts of attempted and frustrated murder, and violation of Comelec gun ban. Thus, exactly 10 months after his captivity, Professor Kim Gargar was released on bail this August 1st, 2014, but the trumped-up charges filed against him still stand. Free Kim Gargar campaign still continues to raise funds for his bail, trial expenses, and campaign until the court dismisses all the trumped-up charges filed against him. It is in this context that the FKGC will be holding a benefit concert to support Kim's legal battle. That's at Cafe Mismo Bar and Grill, Camias Road, Quezon City, Philippines, October 1st, 2014, 6:30 to 11 p.m. And gusto niyo bang maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung kayo ay interesado bilang volunteer, maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at ibang training na binibigay ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita, reporter o correspondent, tagapagsaliksik o researcher at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email radmig105.5fm@gmail.com o kaya tumawag sa numero 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon.
Ayun. At maraming salamat, Kuya Louie. Maraming salamat. Tita Pet, Jason, Ish. Maraming salamat po Alex. sa Alex is back next week. So maraming Oh, salamat yeah. sa Radyo Migrante Something to look Collective. forward At to. maraming salamat po and we'll hear from you next week.